Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Pagligawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Magandang araw mga kababayan. Aba, mukhang isusunod na ata ngayon dito po kay Martin Romualdez and Saldico itong si Luistro. Dahil itong si Luistro or si Representative Luistro ng 1st District ng Batangas ay kasama po ngayon sa pinailan ng kaso ng mga grupo. Itong grupo na ito ay hindi na po sila makapag-antay para umaksyon pa ang gobyerno ni Marcos Jr. Alam naman natin, no? Sumisip-sip ito kay Sandro Marcos and Bongbong Marcos. Itong si Representative Luistro. Mukhang nag-apply pa nga ito for the OJ, mga kababayan po natin eh. Hindi na sila makapag-antay. Kaya sila na mismo yung nag-file ng mga reklamo sa Ombudsman. So dito natin malalaman ngayon yung sinasabi ni Bongbong Marcos na wala po siyang sasantuhin, kaalyado man or kanyang pamilya. No? And tingnan natin kung aaksyonan ito ni Boying Rimulya. At least, mga kababayan, may mga matatapang po ng mga individual or grupo na gumagawa ngayon ng aksyon. Kasi tingnan nyo naman po yung kanilang ginagawa. Diversionary tactics. Dolomite, Davao, no? Senator Bongo, gamit itong mga alipores at mga bayaran, no, nakilala po na talagang mukhang pera at umaatake po sa mga Duterte noon pa man. Well, kaya ditong Makabayan, Akbayan, Teachers Party List, Bayan Muna, o itong si Trillanes. Diba? So, tama yan na dapat mauna na sila. Sila na mauna magreklamo kasi wala naman talagang aasahan sa ICI ngayon o kaya dito sa DPWH o lalong-lalo na sa Ombudsman. Kaya tingnan natin. And at least, mga kababayan natin, no, matatagam po itong si Luistro dahil sa mga corruption na kanilang ginagawa sa kanilang lugar. Actually, yung corruption sa kanilang lugar, matagal na yan. Sinasabi nga ng kanyang mga distrito at taga Batangas. Ang problema lang, hindi nga po sila magalaw-galaw dyan dahil malakas nga yung kanilang pamilya. Mayor ang kanyang asawa. Yung kanyang mayor, tinago niya daw po nung time, no, na may minolis siya. Tingnan mo, kasama rin po yan sila sa mga binding dalo, mga kababayan po natin. Nananalo lang yan dahil nga sa lakas ng pera. And of course, no, sinabi niya nga, dahil kay speaker, mayroong akap. Dahil kay speaker, mayroon tayong akap, mayroon tayong AX, mayroon tayong MAX, mayroon tayong tupad. O ngayon, dahil kay speaker, sana makukulong ka na. Imagine nyo ha, mga kababayan. Okay, bago pa tayo lumayo, i-play natin muna ang video ito. At kung kayo po ay hindi pa nakalike, palike naman, mga kababayan natin. Maraming salamat. At stipot lang po kayo, marami tayong pag-uusapan ha. Isama natin ngayon, babanatan natin ang mga makakapal ng mukha na imagine mo, sa Cebu po, Cebu, sa Negros, ang sobrang sinalanta, sa Leyte, sobrang sinalanta ng bagyo. Bumaha dahil sa kawalan ng flood control. Abay doon sila ngayon sa Davao, nag-imbestiga. Sa Ilocos, matagal na po nirereklamo nitong si Manong Chavit. Hindi nila ginagalaw. Siyempre kay Sandro Marcos, kay Bongbong yan eh. Pamilya Marcos yung may hawak doon eh. No? Puntahan natin mamaya, isa-isahin natin yung mga kababayan po natin. Maraming salamat sa inyong suporta ha. Kaugnayan ng umano'y maanumalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Nakita raw sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. So, maganda sana yan mga kababayan po natin. Ang problema, pinagawa nila tapos babaklasin. Diba? So, halata mismo na may plano na ipapagawa, in-install nila dahil nga naghabol po sila ng pera bago pa man magpalit ng administrasyon. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan, angan raw palang aspaltuhan ang kalsada.
Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kabayan po natin, di ba? Pagkatapos i-install, babaklasin. Eh di, pera na. O pag binaklas, mag-install ulit, pera ulit. Ipapagawa, pera ulit. Grabe, no? Talagang pinagkikitaan po nila yung mga proyekto ng gobyerno. Pero ngayon, dahil wala na po silang maibato na korupsyon o anumang anomalya sa pamilya Duterte, si Congressman Pulong naman ngayon ang kanilang binabanatan. At yung mga proyekto na nandun sa Davao, 2023 daw natapos, so 2023, so ibig sabihin, administrasyon ni Bongbong Marcos yan. And tandaan po natin, si Congressman Pulong Duterte ay halos hindi na po nakatanggap ng pundo simula na naging House Speaker itong si Martin Romualdez. So, delikado pa sila dito. Dahil yung mga iniimbestigahan po nila na sinasabing mga flood control o yung rocknet na yan, baka mamaya bumaliktad sa kanila. Dahil ang hamon nga ni Congressman Pulong, sige, imbestigahan nyo, bilisan nyo para malaman natin ang katotohanan. Ito yung nagpapaimbestiga, no? Na siya pa yung naghahamon. Kasi iba natatakot eh. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at bastulang bakas ng mga binaklas na cat's eye. Ang dating Pila Airport runway sa gabi, ganito na ang itsura. Sira-sira na. Kontrata para isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano na Tanawan. Di ba? So, sila-sila lang po yung magkasabwat, mga kababayan po natin, no? Magkasabwat ng mga politiko. Grabe talaga. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapapalit po ng aking to transfer. Simula po Kalyado rin to ni Bongbong Marcos at nitong si Luistro, mga kababayan natin. na ako pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. So, imagine mo bawat cat's eye, kung 10,000 yung tubo niya, kagaya ng estimate ni Magalong. Ibig sabihin, ilang milyon yung kinulimbat nila dyan. Ito, 75 million yung presyo niyan. Estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Wow, sana all mga kababayan po natin. Ito po yung mga taong galit na galit po kay Vice President Sara, no? At ginigipit si VP Sara doon sa issue ng kanyang confidential fund na 3 bisis na nagpalabas ng report, no? Ng report itong Commission on Audit na maayos po yung paggastos ng pondo ng Office of the Vice President. Particularly po itong confidential fund na ito. Na kung gumamit man ng alias, yan po is legal dahil party po yon ng ginastusan dahil ito po ay confidential fund. Kahit magamit man dyan ng mga aliases. So ito gigil na ito. O tingnan mo ngayon, siya pala, no? Yung may mga dark secret. Ito kasi sinasabi natin, mag-ingat sila sa kanilang pinagagawa. Kasi ngayon, bumabalik na po sa kanila. So, ito yung sinasabi na ang karma dili magsaba. Naku po, mukhang magsama-sama yung mga young guns at yung mga alipores ni Martin Romualdez. Kung hindi man siguro ngayon, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, baka pagbaba ni Bongbong Marcos, pag si VP Sara na, ang ating presidente, sabay-sabay na po sila. Yung pinagawa nilang kulungan, mga kababayan, mukhang sila po yung titira dyan, mga kababayan. Kasi ngayon, ang kaso is ano lang to, parang paikot-ikotin lang nila ito. So malamang wala makukulong dito. Martin Romualdez, Taltico, hindi yan makukulong. DPWH, sigurado ako, no? Posible silang makulong. Contractor, posible yan. Kagaya nitong si Wawa Builders, no? Kagaya nitong mga Diskaya. So, Sims Builders, marami pa mga builders na nakitaan talaga at umamin na may mga ghost project. Bryce Hernandez, si Alcantara. So, possible na sila po ay makulong. Baka nga si Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, baka ipapakulong pa nila yan. Siyempre, hindi nila kaalyado ngayon no? Pero itong mga kaalyado, duda ako dito mga kabayan. Pero sige lang, at least may mga matatapang na nagsasalita, no? Para sila ay ibulgar. Babasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye.
kahit na around 1,800 pesos lang Mahigit 11,000 yung presyo. Mahigit 1,000 lang yung pinaka-regular price niyan. So, ibig sabihin, nasa 10,000 bawat isa. So, ganun din ang kinita nitong sila Luistro at ang kanyang kaalyado na DPWH at ang mga kontraktor. Pero nagtaka ka ha, bakit sa Davao ang investigation? No? And sayang din po itong si Magalong. Anyway, pupunta tayo dyan mamaya. Asurin, Magalong, nako po, mga official pa naman ito ng pulis. Ngayon parang kasabwat, no, ng isang adik, mga kababayan natin. Ayun po. ang market price nito, including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. Wow. Pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila From 16 million to 98 million. Pumaldo na naman si Luistro, mga kababayan po natin. Pumaldo na nga sa ayuda. Abay, pumaldo pa sila sa Cat's Eye na proyekto. pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga Cat's Eye upon removal. Pinuntahan namin ng DPWH 2nd District 80 million ang Office kinita. para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Kasi nga doon sa pagsisiyasat So, talagang wala tayong maaasahan, mga kababayan po natin, no? Hindi talaga sasagot yan si Luistro. Sabihin nila is magpapadala na lang po sila ng abogado. So, at least, mga kababayan po natin, no? Dahan-dahan na. At sa ngayon, mukhang malabong gugulong yung mga kaso na yan. Pero, sige lang, ilang taon lang naman, malapit naman na, mga kababayan po natin. At ngayon, gumagawa po sila ng paraan para masira si Vice President Sara. Pero nakita naman po natin, napatuloy pa rin ito na mamayagpag. At may hirapan po sila na sirain yung mga Duterte dahil obvious masyado ang kanilang diversionary tactics. Ito nga ang sinasabi ko, mga kababayan po natin, na sa dami-dami ng dapat imbestigahan, mga kababayan, yung Davao pa ang kanilang pinuntahan. So, nabisto nga si Azorin na tinanong siya ng mga mainstream media, bakit nandito kayo sa Davao? May reklamo ba dito? Wala namang reklamo ng ghost project at flood control dito. Dahil maayos naman na implement. Kung may nasira man ng mga flood control, dinaanan ng matinding baha at mga debris. So kung dinaanan ng matinding baha at matinding debris, may malaki ang posibilidad na masira talaga. Diba? Dinaanan ng malakas na ulan, malakas na bagyo, malaki ang posibilidad na masira talaga. At least dinaanan. Yung iba nga, hindi pa nga dinaanan ng tubig, no? O kaka-construct pa lang, sira na. Iba nga, hindi pa natapos ang construction, sira na. Pero in a way, hindi pa naman sigurado kung ang nirereklamo doon na flood control, kung may may naiambag ba itong si Congressman Pulong Duterte. Baka nga DPWH lang yon. Anyway, sabi naman ni Congressman Pulong, sige, imbestigahan nyo. At alam nyo po ba, mga kabayan po natin, na may pinasabog pa nga na impormasyon itong si Congressman Kiko Barsaga. Sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, na yung congressman daw na nag-iingay ngayon tungkol sa Davao or bumabanat kay Congressman Pulong Duterte, ibinayaran daw po ito. Iwan ko kung totoo ito Binayaran daw para gumawa ng ingay at banatan daw itong si Congressman Pulong Duterte. Pero ako, duda rin ako na totoo yun. Bakit? Iyan ang trabaho nila Imagine mo, napakatinding corruption na nangyayari ngayon. Napakatinding pagbaha sa Cebu ang nangyayari ngayon. Sinasabi nila na sila ay para sa taong bayan. Sinasabi nila na sila ay para sa mga mahihirap. Pero wala po silang komento sa nangyayaring matinding pagbaha, matinding kalamidad na nangyayari po sa Cebu. Alam mo kung sino binabanatan nila? Si Congressman Pulong Duterte pa rin. So obvious masyado, mga kabayan po natin. At target pa nila yung Dolomite. Anyway, panoorin natin ang balita dito sa News 5.
Di pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Kasi nga doon sa pagsisiyasat ni Opo. ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ilan doon sa mga red flags na nakita niya ay yung pag-overlap ng mga proyekto sa parehong bahagi ng Davao River. Meron namang tinatawag nga na double funding o yung dalawang kontratang pareho ang halaga at lokasyon na inaward sa magkaibang contractors. Dagdag pa nga ni Tino, meron pong So, ito si Tenyo, siyempre wala tayong maasahan dyan. Di ba? Ipinanganak ito na talagang ang dugo ay kumukulo sa kay President Duterte. Muntik na matapos muntik na maubos ang kanilang organisasyon. At hindi po sila nakakapag-recruit nung panahon ni Tatay Digong. Dahil malakas ang kampanya ni Tatay Digong antay sa mga makakaliwa. At yung mga farmers, talagang nabibigyan po ng tulong. Kaya sa kanila, hindi naman sila nakakatulong sa mga farmers Ang ginagawa pa nga nila, pinipirahan pa nila kinukuhanan pa nila ng buwis yung mga farmers. So, pahirap, no? Ang kanilang ginagawa. Kasi kapag magaling ang ating presidente, maka-Pilipino, hindi sunod-sunuran sa mga oligarko, patas yung pagtrato sa mga Pilipino, talagang walang mamumundok. Wala talagang mapupunta sa mga kaliwa. Lalo na kapag hindi korap ang namumuno. So ngayon, dahil ayaw nila na makabalik ang mga Duterte, kaya gumagawa sila ng issue ng korupsyon. Pero tingnan nyo mga kababayan po natin, sa tagal-tagal po nila na sinasabi na may korupsyon na ginagawa ang mga Duterte, no? Tingnan mo, wala po silang napapatunayan. Kahit po yung sinasabi, inakusa nila kay Tatay Digong, yung issue sa HGK, wala rin po sila napatunayan dyan Gumagamit lang po sila ng mga fake witness. Gumagamit lang po sila ng mga fake allegation. And of course, dahil government-sponsored, talagang naipadala nila si President Duterte sa dahig. Pero tandaan natin mga kababayan, marapit na po yung araw ng paniningil. 16, 17, 18, may katapusan pa ng Nobyembre. Naku po mga kababayan natin. Kabahan na sila. And ito, kailangan nila ito suhulan. Kailangan nila ito na bayaran para mag-ingay yung mga ito. Kasi hindi naman sila talaga lumalaban para sa bayan. Sila ay medyo lumalaban. Ito, pakinggan natin ang gunggong na ito. ito contracts na inayos na detalye sa mga proyekto na nagkakahalaga po ng 3.44 billion pesos. Paulit-ulit Akala ko ba 51 billion, ngayon 3.54 na lang. din daw ang kontratistang nakitang lumabas sa mga pinunang proyekto. Ayon kay Tino, paniguradong sasabihin ang kampo rito. Pero gate Tino, nag-umpisa ang kanyang Natin, nagloloading. kontratistang nakitang lumabas sa mga pinunang proyekto. Ayon kay Tino, paniguradong sasabihin ang kampo ni Pulong na may politika rito. Pero gate Tino, nag-umpisa ang kanyang pagsisiyasat sa sumbong sa Pangulo website at kapansin-pansin. Siyempre, matik naman talaga na pahumulitika yan Kahit anong dinidinay nila. Putang ina, ang daming mga flood control na problema sa iba't ibang parte ng bansa. Diba? May ebidensya na. Bakit doon sila sa Davao? O sa Ilocos lang. Kung talagang gusto nila Ilocos, Leyte, dito sa Bulacan, sa Caloocan. Putang ina, ang dami. Buong Pilipinas. Sinasabi nga ng ICI na hindi nila kayang pagsabayin, hindi nila kayang isa-isahin. Di ba? Sa dami daw po. Kaya nakapuko sila muna sa Bulacan. Pero magtaka ka, nandun sila ngayon sa Davao. No? So, ang sinasabi nila na walang pamumulitika, o sinong papaniwalain nila mga kabayan po natin? Di ba? Ito, tira mo itong isa pa, yung gunggong na ito. Matalino daw ito, graduate daw ito ng Harvard. Pero ito yung matalino na pinakatanga at bobo. Sa dami ng problema ng Pilipinas, kahirapan, korupsyon, talamak na anomalya sa flood control. So yung Dolomite pa yung kanyang nakita. Dapat magpapasalamat na lang dahil pinaganda po at talagang sinunod ng administrasyon ni President Duterte ang utos ng Supreme Court na ang Manila Bay ay linisin, ayusin, no? Para nga naman sa ating environment. Tingnan mo ngayon, napakaganda. Nabubuhay yung mga isda, alimasag, at syempre, napakarami pong namamasyal. Diba? Pero ngayon gusto pa imbestigahan ng gagong ito. Nakabayan. Okay, lipat po tayo dito sa isang topic natin kung saan po itong si Magalong at itong si dating PNP Chief Azurin ay pumunta po sa Davao. Ngayon lang po tayo nakakita na yung nag-inspection ngayon
ng mga trabaho ng engineer, mga dating pulis na. So kami ngayon sa Davao City, purposely to inspect yung mga infrastructure projects na ginawa dito. Supposedly from 2016 up to 2025. Kasama ko rito si Yusek Arthur Bisnar ng DPWH. And in-invite din namin si Mayor Benji Magalong, yung dating special advisor ng ICI. Alam mo, sayang ito si Magalong, mga kabayan po natin, di ba? Sabi niya, nag-resign na siya, unrevocable. So ngayon, kasama na naman po siya dito sa pag-inspect sa sinasabi nilang maanumalya daw na mga proyekto ni Congressman Pulong Duterte. At alam niyo kung sino nagreklamo niyan at gustong paimbestigahan niyan. Yung congressman nakasama po sa Makabayan Black. Imagine mo yung kanilang source ng information ngayon ay galing na po sa mga grupo mga kaliwa. At ang nag-iimbestiga ay yung mga opisyal ng PNP. Di ba mga kabayan natin? And nakakatawa lang, no? Yung nag-inspection na dapat ay trabaho ng mga engineers or eksperto pagdating po sa construction. Ngayon, ang nag-inspection ay police. So, paano po nila masasabi na ito ay substandard, ito po ay overpricing, na kung sila, ay wala rin po silang background sa construction, wala po silang background sa engineering. So, parang nagpagamot ka, no, sa isang engineer na yung trabaho niya ay construction naman, nang dapat magpapagamot ka sa isang doktor. So, ito po yung nangyayari ngayon, no? Para nagpapakonstruct ka sa isang pulis na wala namang kaalam-alam sa trabaho. Yung trabaho niyan, huhulihin ang mga kriminal, mga adik at mga sindikato. Putang ina, wala namang ginawa yan, mga kababayan po natin. Nung naging PNP chief yan, yang si Asoren, nagtaka po tayo, kinuha pa ni Bongbong Marcos. Kasi nga, wala po siyang makukuha na mga tauhan dahil wala na rin pong gusto magtrabaho sa kanya. Can you imagine, kahit yung si Soljen Guevara na napakatalino, napakagaling, umalis din sa kanya kasi gusto nilang utusan, no, na idiin itong mga Duterte. Itong si Santiago, si Santiago nag-resign din. Bakit? Ganon din ang kanilang purpose. Gusto nilang utusan para ipitin ang pamilya Duterte at ang mga kalyado. At the same time, yung mga vloggers, di ba? So, iniwanan po sila, lalong-lalo na kasi pumalya po sila doon sa issue ng mga missing sabongeros. So, hindi pumatok yung issue po ng mga missing sabongeros. Hindi kinagat ng tao, hindi nila na-divert para iakusa na naman yun sa Duterte administration, yung mga missing sabongeros. O ngayon, divert na naman po sila, dito na naman sila sa Davao. Pero wag nating kalimutan, mga kababayan, at hindi dapat tayo manahimik na hindi pa naresolba itong issue po ng flood control na ito. Billion, trillion po ang kanilang ninakaw. 100 days na po nung sinabi ni Bongbong Marcos na mahiya kayo. Dapat siya yung mahiya. Dapat sinabi niya, mahiya tayo. 100 days na, wala pa pong nakukulong. At nakikita natin na wala pa pong matinong direksyon na tinatahak itong ICI na kanyang ibinuo. O tingnan mo, diyan sa interview na yan, nadulas din po si Asoren. Bakit dito kayo nag-iimbestiga sa Davao? Meron doon sa Cebu, kitang-kita ang ebidensya na talagang walang flood control. Nandun sa Bulacan, nandun sa Kamaynilaan, nandun sa Ilocos. Anong sabi niya? Dapat nasa Central Luzon sila. Parang siya, hindi niya rin alam kung bakit inassign sila sa Davao. Nang biglaan. Tuloy tayo, pakinggan natin ang kanilang mga kasinungalingan. This is part of the turnover ng mga inumpisa niya ng mga infrastructure na imbestigahan. So ipinakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. So far nakaka-inspect na kami ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na in less than 2 years medyo nasira kaagad dito yung nagkaroon kaagad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung ano ang pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Sir, sa observation niyo, gusto ko pong i-emphasize na ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dixon ay patuloy na
tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Ang problema po ay hindi lang sa isang lugar, pero nationwide ang problema. Kaya po nito, meron po tayong nasirang project po dito. Ang nasabi po ni Secretary ay dahil meron ng na-aksidente dito sa makeshift wooden bridge na to, ay pagawan through DE or yung regional director natin ng isang mas permanent steel pedestrian bridge. Gawin nyo na po yun. Total, no, national government naman ang mga pupunto ngayon sa DPWH dyan eh. Dahil hindi nyo naman dinadaan kay Congressman Pulong Duterte. So, itong kanilang investigation, mga kababayan po natin, obvious na obvious. Okay, anyway, pakinggan natin ito si Magalong. Kung bakit po siya nasama dyan. No? Ika nga, sinasabi niya, ayaw niya na mag-participate dyan sa ICI dahil tinatago ang mga ebidensya. Ngayon, bakit nandyan pa rin siya? Anong ibig sabihin yan? Kain suka. Din dito sir. We have a pero kasi kami Or part ka pa rin ng ICI sir? no, I'm not part of ICI. Siyempre, hindi niya aminin yan. Thank you. Do we have specific instructions? Okay, kita nyo naman, mga kababayan po natin. No? Hindi nga siya nagpapaliwanag kung bakit siya nandyan. Basta't parte lang siya ng investigation. Ako duda rin kay Magalong eh. Kasi palagay ko lang, kung hindi pa patok si Rapi Tulfo at itong si Risa Ontiveros, itong si Lene Robredo, iba kasi Magalong at itong si Vince Tison ang kanilang gustong papatakpuhin. Kasi sa ngayon, wala pa po silang nakikita na pantapat kay Vice President Sara. Kasi alam nila, si Rapi Tulfo napakalayo, halos kalahati lang eh. Ilalo naman si Risa Ontiveros. Kaya palagay ko, isa po sa kanilang gusto is itong si Magalong. Yan lang malaki posibilidad. Kaya mukhang minomold nila na maayos itong si Magalong. O baka itong si Aso rin din. O tingnan nyo pakinggan nyo yung mga sinasabi ni Aso rin. To focus on Davao sir? Wala naman kasi nationwide nga yung 421 na na turn over sa amin ng DPWH. Nationwide ito. Kaya nga ang focus natin actually is sa Central Luzon. At tingnan nyo, yung focus daw po niya is Central Luzon. So bakit nasa Davao sila? Kaya lang, ang sinasabi nga ng iba is, bakit ba kami nagpo-focus sa Bulacan? That's why, makita nyo ngayon, meron kaming mga teams na dineploy sa iba't ibang area. So nagkataon lang na kami ang na-deploy dito sa Davao. Sir, comment lang po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha. Ang Cebu is, as of now, ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa... So ang Cebu, ongoing yung rescue operation ngayon. Iputang ina nyo, bakit nandyan kayo? Di ba? Ongoing ang rescue operation sa Cebu. Sabi ko nga, putang ina nyo, bakit nandyan kayo? Bakit tinuunan nyo pa yan? Bakit hindi nyo unahin lang Cebu? Tumulong kayo doon, putang ina yung lalaki ng mga bayag nyo. Tumulong kayo doon sa rescue operation doon. Inimbestigahan nyo, wala namang anomalya dyan eh. Kung sakaling nag-collapse yan o nasira yan, of course, hindi mo maiiwasan yan kung talagang may malakas na bagyo at rumagasa. Pero, nakita nyo ba kung nangyari sa Davao, ganun ba katindi yung nangyari sa Davao, yung nangyari sa Cebu? Ganun ba katindi yung mga nangyayaring pagbabaha sa Davao? Kumpara mo dito sa Maynila? Hindi ganun. Kasi kung may nasisira, iilan lang. At syempre, hindi na maiiwasan yan. Pero dito, obvious na obvious mismo. Yan, ang tama yung sinasabi mo, dapat Central Luzon kayo. O dapat dito sa Bulacan. Dito napakarami. And kung titingnan po natin, kasama ba yung Davao City sa pinakamaraming flood control? Ito dapat ang unahin nila. Ito, papakita natin mga kababayan kung bakit nasa Davao ngayon itong sila Asorin at sila Magalong. Tingnan nyo kasi. Kaya kung sinasabi ni Asorin, mga kababayan, na bakit nakapokus lang sila sa Bulacan, Bulacan po yung pinakamaraming flood control. So talagang dapat doon muna kayo mag-focus. Ano bang nagpangalawa dyan? Cebu, Isabela, Tarlac, Camarines Sur, Albay, Pampanga, Leyte, Pangasinan, Misamis Oriental, Oriental Mindoro, Negros Occidental, Cavite, La Union, Davao del Sur, wala kang Davao City dyan, Ilocos Norte, Agusan del Norte, Nueva Ecija, Laguna, Occidental Mindoro. Bakit nandiyan kayo sa Davao?
no, hindi kasama ang Davao sa pinakamarami o yung most flood control project or most flooded area yung Davao. Bakit nandiyan kayo nag-iimbestiga? So hindi halata, no, na kayo po ay talagang parte na po sa isang political propaganda na binubuo ngayon ng anti-Duterte o Marcos administration. Di ba? So, kaya tama lang yung tanong ng taong bayan. Bakit nandiyan kayo sa Davao? Nasa Cebu ngayon. Ang napakalaking baha. Dahil ayon po dito sa top 20 provinces sa buong Pilipinas na may pinakamaraming flood control project, pinakamalaking budget in most flooded areas, pangalawa po yung Cebu. Di ba dapat muna natin imbestigahan yon, which is may 26 billion. So nasaan po yung 26 billion? Bakit kayo nasa Davao? Di ba? Tapos sabay pa yung pagsasalita ni Trillanes, paglabas ni Trillanes, sabay pa yung paglabas ng mga grupo mga kaliwa para ituro na naman si Congressman Pulong Duterte. So hindi po obvious mga kabayan po natin. And yung nakakahiya lang, no? Yung mga pulis na sinasabi nilang may credibility, yung mga dating PNP chief, yung sinasabi nila mataas yung moral. Putang ina ngayon parang nagiging utos-utusan na lang, no, ng administrasyong ito para sa kanilang propaganda. Kumbaga, kung malakas ang kanilang trolls sa social media, mukhang malakas din ngayon ang kanilang mga propagandista, kagaya nitong si Asoren. Yan po yung nakita ko mga kababayan po natin. Kasi halata masyado. And again, ulitin ko lang, no, madalas binabaha yung Pangasinan, Leyte, Pampanga, Albay, Camarines Sur, Tarlac o Isabela. So, di ba dapat yan ang unahin natin? Kasi hanggang ngayon, wala pa silang report na nakukuha dun sa mga lugar na yan. Which is napakalaking budget po. 22, yung Isabela, 22 billion, 18 billion, yung nasa Tarlac, Camarines Sur, 17 billion, Albay, Pampanga, Leyte, no? Yung sa Ilocos, yan po sa Ilocos, mga kabayan po natin na Ilocos Norte, may 10 billion din po. Di ba yung sinasabi ni Manong Chavit Singson na napakaraming cost and substandard. Dapat yun ang unahin nila, yung nasa listahan na yan. Kung yan po ba yung na-implement. Okay. Alam na natin, mga kababayan. Sa Cebu. As of now, is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta doon na. But definitely may mga team na nakatoka doon to include Di ba dapat unahin yung pag-rescue? And may capacity po sila na mag-rescue dahil well-trained po. Mga pulis ito Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and 4A and 5. Diversion road kanina. Ano yung na-check? Bakit pinili yung mga sites, sir? Inspection ninyo? Yung diversion kasi that's related kasi doon sa rock netting, mapapansin nyo kanina, nag-inspect tayo doon sa rock netting. And then part kasi ng kontrata doon is parang merong talakip na widening ng kawawa naman si Maghalong babayan, nang huli ata ng tikling doon Tikling at umbok. Nang huli ata ng gagamba dyan May na-receive kayo ng complaint, sir, with that? Dun sa ICI? That's why you inspected it today? Yes. So walang wide. Siya nag-complain, si Tenyo, ng Acti Church Partiless. Para lang maipanira kay Congressman Pulong. Na nakita doon, Robert? May tinuturo yung district engineer nga na widening on both sides of the road. Kaya sinasabi niya kanina na wala ng sidewalk, so it's part of the road widening kasi nga two-way yon. So parang nakakamiya ng madalas na aksidente ron. Kaya they intended to widen yung kalsada. Sir, para sa patas din na investigation, sir, not in Davao lang din. Are we expecting also, or ICI will be going also to Ilocos and other areas po ng Philippines? Definitely. Definitely. Ulo mo. Nandun yung isa sa pinakamalaking pondo, 10 billion yung flood control doon Have you received any complaint also, sir, from there? Yes. Matagal na nagko-complain si Manong Chavit, hindi ka nila sinasagot. What specific project, sir? Mga flood control din. Kasi flood control ni Sandro Marcos, marami doon. Kasi ninyo, ang focus natin during the past weeks na sinabi nga namin is on the flood control. But of course, we cannot also prevent other citizens from submitting mga ibang mga projects na they deem na dapat maimbestigahan din. So nakakahiya po para sa isang PNP chief
na mag-inspection sa mga engineering na trabaho. Engineering na trabaho yung nag-i-inspect is dating PNP chief. Mukhang napakalayo po sa kanyang career, mga kababayan po natin. Ulitin po natin. So, dapat naman talaga napukusan nila yung Bulacan and Cebu, Isabela, Tarlac, Camarines Sur, Albay, Pampanga, Leyte, Pangasinan, Misamis Oriental, Oriental Mindoro, Negros Occidental, Cavite, La Union, Davao del Sur, hindi kasama yung Davao City, Ilocos Norte, Agusan del Sur, Nueva Ecija, Laguna, and Occidental Mindoro. Dahil dyan po, yung napakaraming flood control. Why not go to Cebu and imbestigahan? No? Kung kaya nyo mag-imbestiga, tumulong kayo sa relief operation doon o kaya rescue dahil yan naman po dapat ang trabaho nyo. Marami pa po sa mga kababayan natin ngayon na umuiyak. Hindi pa po nakarating ang tulong mula sa gobyerno at ang nauna pa ay ang mga NGOs, no? Non-government organization. Nauna pa sila doon na tumulong sa mga binaha, sa mga nasalanta. And again, no, sa mga kababayan natin sa Cebu, pupunta daw po bukas diyan yang si Bongbong Marcos. So kayo na lang po bahala mag-welcome. And mas busy kasi sila ngayon sa paninira sa Duterte, kalyado ng mga Duterte. No? Mas gusto nila paimbestigahan pa yung Dolomite. Imagine mo kung gagastos sila ng million sa investigation yan. O bakit hindi nila igastos para po sa pagtulong sa pag-rehabilitate ng Cebu? Ano, lalo na ngayon, grabe po talaga ang dinaanan nila kay Tino na yon. Basahin ko lang sinasabi ni Representative Elis San Fernando. Pag nagnakaw ka ng gata, sardinas, corn beef at diaper, huli ka agad. Pero sa mga sangkot sa flood control scandal, wala pa rin napapanagot hanggang ngayon. 100 days. More than 100 days na sinabi ni Bongbong Marcos. Walang kaibigan, walang pamilya, kung sino man ang sangkot ay panagutin. Hello? Sa bagay, paano tayo maniniwala kung bangag na naman talaga yung nagsasalita? Hindi lang po bangag, no? Laging kinakausap ang tatay niyang namayapa. Mahirap yun. Nakausap yung multo. Imagine nyo, kung ano yung kanilang mga propaganda ngayon. Gaya nitong si Trillanes. Yan yung kanyang inabot, mga kababayan. Dahil pinagkakalat niya na naman na si Senator Bongo daw ay may bahay daw po sa Ayala, Alabang. No? At sinasabi niya, basahin ko na lang para sigurado tayo. Sabi niya, kilalang kilala itong si Bongo na nakatira sa Ayala, Alabang. Magkano po ang lote po lang doon? Tapos malaki po ang size ng mga lote dyan. Pati yung kanyang bahay na itinayo na 4 floors po yan. May elevator pa. Siguro abot ng kalahating bilyon yan. Ni former Senator Trillanes. So sinabi Trillanes. So dineklara daw kasi ni Senator Bongo sa kanyang salin is 32 million. So kini-question niya. Kung yan na talaga yung pera ni Bongo, kailangan naman isama niya yung bilang ng ang pera ng kanyang pamilya. Kailangan naman isama niya yung bilang ng sa pera ng kanyang buong angkan, di ba? Pero siyempre, mga kababayan po natin, yan ay malaki kasi sinungalingan. Bakit? Again ito, sinabi mismo ng barangay officials sa sinasabing Alabang na yan na walang property po itong si Senator Bongo. Di ba? So, obvious na naman na napakalaking kasinungalingan. Pero pinapaniwalaan pa rin siya. No, ginagamit pa rin siya ng mainstream media sa mga propaganda. Noon pa lang, nung tumakbong senador itong Senator Bongo, pinakubad niya yan dahil may tattoo daw. Wala namang nakikitang tattoo. Di ba, mga kabayan po natin? Yung kanyang recycle na kaso na paulit-ulit. Ngayon, pinafile niya, in-upgrade niya lang ng konti. Na-upgrade lang ng konti dahil mayroong joint venture daw po yung kapamilya ni Senator Bongo at ng Diskaya. Ngayon, pinapaniwalaan ng mystery media. No? Ginagamit siya sa pagpupromote ng isang propaganda at kasinungalingan kay Senator Bongo. Ang daming kasinungalingan itong si Trillanes. At magtaka ka lang at walang katapusan po yung pagpapakalat niya ng kasinungalingan labang kay Senator Bongo. Siyempre, no, bilang isa po sa nanguna na senador, wala naman maniniwala dito kay Trillanes. Dahil halos ng lahat ng kanyang sinasabing kasinungalingan, nasusupalpal naman Nasusupalpal naman. Kayo mga nagpapakalat ng kasinungalingan, obviously, na sila po ay bayad. Sila po ay bayad
ng kung sino man na nagmamayari ng mga PR firm para sa mga kasinungalingan laban po sa kaalyado ng mga Duterte. And of course, dito po kay Senator Bongo. O ngayon, pahiya ka na naman, Trillanes. O ano naman sabihin mo? Sabihin mo na binayaran ni Bongo yung mga barangay official. Sabihin mo na DDS yung barangay official sa Alabang. Ayun ako, mga kababayan po natin. Okay. Lipat tayo. Isang topic pa, mga kababayan po natin. Pero bago natin puntahan ang isa pa nating topic ko, ito naman. Talagang hindi po sila makamove on, mga kababayan po natin, no? Sa paninira sa kay Vice President Sara sa pagta-target. And anyway, thank you po sa inyong lahat, lalo na po itong pamangkin ni Chris Aquino, itong si D. Aquino, no? Na mukhang tanga rin o bangag din, mga kababayan po natin. Akbayan along with civil society organization and student leaders. Gumamit pa sila ng student leaders na dinadala nila sa bundok, no? Submit the first request to release the statement of assets, liability, and net worth or SALNs of the President, Vice President, former Ombudsman Samuel Martires, and Constitutional Commission officials. Ay, nako, mga kabayan po natin. Anyway, wala namang takot dyan si VP Sara. Anytime naman, pwede yan naman ilabas. No? Pero syempre, kapag ilalabas si VP Sara, dapat maglabas din si Bongbong Marcos. Kasi, di ba, anong ginawa nila kay Vice President Sara doon sa confidential fund? Ginamit nila yon para ipahiya si Vice President Sara. Ipagpakalat nila na naglustay daw si VP Sara. Pero yun po is walang katotohanan, mga kababayan natin. Di ba? Isang malaking kasinungalingan na pinakalat ng mga ito, mga kababayan natin. Sige, more than a month na po. Balikan natin may si Miss Eden Santos. Sunod ka dito, Miss Eden Santos. Okay? Di ba, mga kababayan natin? Puro kasinungalingan. Ay, ano nangyari? Di ba? Sinabi nga po ng kuha na malinis po ang report na sinasubmit po ng opisina ni Vice President Sara. At siya lang yung nakakuha ng ganong klaseng report. Unmodified report sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Pero sila, hindi pa rin sila tumitigil. And target pa rin po ang mga Duterte. Anyway, no? Manira kayo ng manira, magpropaganda na magpropaganda kayo sa mga Duterte. Dahil habang ginagawa nyo po yun, lalong napamamahal ang taong bayan. At tanga at bobo na lang ngayon ang naniniwala sa inyo na kayo po ay matitino, kayo ay para sa bayan, kayo po ay medyo lumalaban. At obvious na kayo po, itong grupo na ito ni Kiko D, no? Ay talagang kasabwat po ng gobyerno ni Marcos Jr. ngayon. Nakita niyo naman, di ba, mga kababayan? May picture po na kumalat, si Chris Aquino and itong si Lisa Marcos. Sinasabi nyo magkalaban yan. Akala ng tao magkalaban yung mga yan. Tunay pala na magkasabot yan. So pinaikot-ikot nilang taong bayan. So ngayon gusto pa nila ipagpapatuloy yan. Kaya kung maniniwala kayo sa kanilang mga propaganda, ako po, mga kababayan natin, itigil na natin yan. No? Dahil ginagamit lang nila tayo para sa kanilang mga sinungaling. Hindi naman sila pro-Pilipino. Sila pro-oligarko, no? Is pro naman sila, pro-American. Tapos, ako sa kanila, tayo na mga naniniwala sa mga Duterte na pro-China at Duterte daw po is pro-China. Pero yan ay isang malaking kasinungalingan. Ang mga Duterte is pro-Pilipino. Kaya yan ang kailangan nating leader. Huwag tayo magpaloko, huwag tayo maniwala sa kanilang mga propaganda. Tingnan nyo ito, mga kababayan natin. Sinasabi ni Bongbong Marcos na wala pa daw pundo ang ICI. Paano sila makakagalaw kung walang pundo? Ang tanong, saan sila kumukuha ng pundo? Magkano yung sahod ng mga yan? Sigurado ang lalaki niya, maniwala kayo na walang sahod siya. So rin, volunteer? Anong ipapakain niya sa pamilya niya? Anong igagastos niya sa kanyang paglalakad? Pwede ba yun? May volunteer po ba na nasa gobyerno? Di ba? Pakinggan natin si Eden Santos. Kung naitatag yung ICI, going back to dun po sa issue ng ICI, may we know po kung meron na po bang nai-allot na budget o pondo para kung meron na pong nailaang budget, may budget na po ba ang ICI para sa kanilang how much? Kasi po sinasabi ng ICI I don't have the details kasi. Tingnan nyo sinasabi niya na of course meron, wala siyang detalye. Pero pakinggan nyo sa dulo. Ito yung tao na kapag nagsasalita, minuto lang, babaguhin niya ang kanyang unang sinabi.
Joke-joke din eh. Ang sanabi na lang namin, ano yung kailangan ninyo? How much will it cost? We will provide. It's not a big amount, and we can get to you. It's not going to be a final number for. Pero kailan po talaga na ibigay yung kanilang budget? Kasi kailan po na ibigay sa ICI yung budget nila? Kasi 2 weeks ago pa parang nagsabi na wala silang fund. Wala silang funds doon sa mga gusto nilang gawin. Kasi talaga bago walang fund sa gusto nilang gawin. Paano nila magagawa yan kung wala silang pundo? Pwede ba yun? Wala kang pundo tapos gumagalaw ka? Sabi, we need more of this. We need this that we didn't realize we needed before. So, hindi pa namin napondohan. Sabi mo, pinunduhan mo na. Sabi mo ngayon, wala silang pundo. Ngayon, hindi mo na talaga napunduhan. Diyos ko, mga kababayan natin. Ay, nako. Sige, tuloy tayo. Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, liba tayo dito kay Tito Soto. Alam nyo, ngayon lang po ako nakakita ng Senate President na kailangan niya pang makipagpulong dito po sa dating House Speaker na si Martin Romualdez patungkol sa gagawin nila na Blue Ribbon hearing. Di po ba mga kababayan po natin? Isa po sa tinuturo na mastermind. At alam naman natin lahat, no? Hinahanap lang po is talagang documentary evidence na magdidiin dito kay Martin Romualdez. Yan nga po yung madalas na hinahamon nitong si Claire Castro. O kung may ebidensya daw kayo kay Martin Romualdez, ilabas nyo daw. May documentary evidence daw po kayo at kayo na magkaso. Anyway, ngayon lang po tayo nakakita ng Senate President na kailangan pa magpaalam kay Martin Romualdez. Unang-una mga kababayan po natin, si Martin Romualdez po ba ang presidente? So, dinideny niya na hindi daw po siya tuta nitong si Martin Romualdez. Bakit ngayon? Kailangan niya daw po muna magpaalam, makipagpulong kay Martin Romualdez sa gagawin nilang pagdinig sa Blue Ribbon hearing. Kaya, nako po sa mga senador natin, no, bago tuluyan pang masira ang imahe ng Senado dahil kay Tuta Soto, please lang, palitan nyo na yung putang inang ito, mga kababayan natin. Ito, baka sabihin nyo, gumagawa tayo ng kwento. Ito, sariling interview nyo po ito, mga kababayan natin. And yung source natin is News 5 yan. Not Net 25. News 5. Panoorin nyo ito. Kapag pa-set up lang ako ng meeting, it might be later or tomorrow. Basta within the next few days, yun ang hindi ko matutok. Kaya lang biglang magkakaopen ng schedule natin. Sino nag-seek nung pakindat-kintat pa po siya. meeting? Si Speaker Romualdez mismo sa kayo po? Hindi, si Senator Lacson ang pinaalala niya sa akin. Meron namang mga messages from the House of Representatives na pinag-usapan namin. Makita nyo ha? Ang Blue Ribbon Committee, mga kababayan po natin, kailangan daw po makipag-meeting kasama si Lacson dito po kay Martin Romualdez. So bakit kailangan nila makipag-meeting kay Martin Romualdez? Ibig sabihin, si Martin Romualdez pa rin ba director, producer ng Blue Ribbon hearing na ito? Kaya duda talaga ako na yung pagbalik, mga kababayan natin, nitong si Ping Lacson ay dahil po linisin ang pangalan ni Martin Romualdez. And sino po yung tanim witness na ilalabas na tinutukoy niyang BIP nitong si Ping Lacson? O palagay ko, ito yung kanilang script And gago rin to mga kababayan natin. Inaamin sa mystery media na makipag-meeting kay Martin Romualdez. Sabi ko nga dito talaga sa Bulaga, lubog sa baha. Talaga. Sa hearing. So, inabuti namin na siguro mag-usap kami ni former speaker. Wala po siyang initial nakasabi na a-attend siya sa hearing? Wala pa. Medyo matagal-tagal kami. Grabe, protektado po yung pinakamagnanakaw. Imagine nyo, bakit kailangan mo pa i-consulta sa kaya kailangan pa makipag-meeting? No, yan sinasabi ni Senator Marcolita. Kapag ang magnanakaw ay big time, mayaman at marami nang ninakaw, protektado hindi lang ng ating pulis at kasundaluhan, protektado na rin ng mga nasa gobyerno. Itong si Tuta Soto, si Ping Lacson, talagang tuta sila. Sinasabi niya na hindi ako tuta. Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko?
purpose of the meeting is to talk about yung flood control To talk about the Blue Ribbon hearing. Because yun yung yung possibility na Senator Lacson is thinking of inviting Saldico and former Speaker Martin, di ba? Pinag-isipan natin yan dahil may mga gustong VIP pa rin, no? Former speaker. Tinuturong pinakamagnanakaw sa flood control na ito. Pinangalanan. Ilang bisis po minention ang kanyang pangalan na hindi daw po mabanggit-banggit na may hawak ng budget at nagdedesisyon sa budget ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, kailangan pang mag-meeting daw, kailangan pang kausapin, kailangan pang ipagpaalam dahil dating speaker daw. Ayun ako, mga kabayan po natin. Kaya please lang sa mga senador natin, maawa naman po kayo sa sambayan ng Pilipino. Maawa po kayo sa Pilipinas. No, maawa kayo sa estado ng Senado, sa institusyon ng Senado. Ginagawa po kayong showbiz, no? Ginagawa po kayong itbulaga nitong si Tuta Soto. Gusto nila scripted lahat na nangyayari. Gusto nila may director, may producer ang Blue Ribbon hearing. And ganoon din ang ginagawa nila sa Senado. Bakit kayo makipag-meeting kay Martin Romualdez? Yan na nga po isa sa tinuturo na suspect sa matinding pagnanakaw sa gobyerno tapos makipag-usap kayo. Anong negotiation yun? Anong purpose ng pag-uusap, di ba? Pwede magkakaroon na naman ng script. O, imbes na mapupunta na naman sa mga tunay na mga magnanakaw, mapupunta na naman doon sa mga diversionary tactics na gusto nilang mangyari. Senador Dutertes, ang gusto nilang paimbestigahan. Kaya naku po, yan sa mga senador natin, alam ko marami pong may puso at maraming tapat. Marami pong may paninindigan. Sibakin nyo na po itong si Tito Soto. Ay, Tito Soto. Tuta Soto pala. No? Sibakin nyo na po ito bago pa masira at mabulok ang Senado. Bulok na po yung House of Representatives. Papayag ba ang Senado na kayo ay mabubulok? Sana man lang sa mga mambabatas natin. Sana man lang dyan sa Senado. No? Sana man lang ay hindi kayo maging kagaya ng House of Representatives. Gumalaw na po kayo. Imagine nyo, kailangan pa nila magpapaalam kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ang tinuturong korap eh. Galit na nga ang taong bayan eh. Nagwawala na po ang taong bayan. At ang tawag sa kanila magnanakaw. Martin Romualdez, pinaayos na ngayong kanyang bahay, pinotektahan. Pinotektahan na nga ng libo-libong pulis. Ngayon, protektado pa pala ng Senado. Itong Senate President and ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bago pa po mangyari ang hindi natin inaasahan, gumalaw na rin kayo mga senador natin. Imagine mo, no? Nakakahiya po. Sa Davao po sila nag-iimbestiga. Nang Davao, hindi kasama po sa top 20 na nakakuha ng malaking budget sa flood control. Number 1 po is Bulacan. Pangalawa, Cebu. So, Isabela. Sila rin po yung mga sentro ng baha. Pero bakit nakatutok lang sila sa Bulacan? Dahil nandito si Joel Villanueva. At dito daw po involved si Jingo Estrada. How about sa Cebu? Diba? Tahimik. How about sa Ilocos? Nakasama din Isabela. Dahil taga Isabela, itong si Congressman Bogide, ang House Speaker ngayon. Kaya tahimik din po sila. Anyway, mga kababayan po natin, kaya sabi ko po sa inyo, sa darating na 16, 17, and 18, sumama po tayo sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo na anti-corruption. Ipakita natin yung ating galit at pagkadismaya sa gobyernong ito sapagkat patuloy po nilang ginagago ang sambayan ng Pilipino. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at yan po yung ating mga update at ating mga personal na reaksyon sa mga isyu na nangyayari po sa ating bansa. At kung nagustuhan nyo po yung video, paki-like naman po at paki-subscribe kung umabot po kayo dito po sa pinakadulo ng ating video. Maraming salamat po mga kabayan and God bless po sa atin lahat. Panalangin po natin na makarecover po yung Cebu. Kabayan natin.